Magandang buhay mga tugang! Welcome back to our YouTube channel, Teacher Dig. So for today's video ay pag-uusapan natin kung paano nga namin naisama si Madam Faye sa aming international travel. Kaya naman, ang guide na ito ay para sa mga guardian o accompanying companion ng bata. Ibig sabihin, hindi tayo ang parent pero tayo ang sasama sa minors pag travel abroad. Kaya kailangan natin ng tamang clearance bago bumiyahe. Pag-usapan natin yan kung paano mag-register, mag-sign in at mag-apply ng travel clearance for minors traveling abroad online. So, pag-usapan natin yan pagkatapos ng intro. So, ito na nga. Unang step, pumunta tayo sa official website na mta.dswd.gov.ph. So, dito natin gagawin ang buong application process. So, click natin yan. So, makikita natin dito nakalagay sign in. Tsaka sa baba, meron din diyang create an account. So kung may account ka na, i-click lang ang sign in, ilagay ang inyong registered email at password, then click login. Kung wala pa tayong account, i-click ang create account or register. Once na nakapasok na tayo dito, ang gagawin natin ay i-fill out ang required details tulad ng full name, email address at mobile number. Siguraduhin natin na tama at active ang email dahil dito ipapadala ang verification code. Once na na-check na natin yan na kumpleto na ang lahat ng detalye, ang gagawin natin ay click lang natin ang continue. So lalabas na dyan na nakapag-register ka na. Kaya lang ang gagawin mo ay magpapalit ng password kasi temporary pa lang ito. So click change password. Dyan ilalagay mo na ang lahat ng detalye mo. Yan. So old password, new password, retype new password. So ang old password ay manggagaling sa email. Kapag nailagay na natin ang mga password natin, click naman natin yung update password. So, ayan na siya. So, account login has been successfully updated. Then, click OK. So, ayan. After nating mag-sign up, so, merong registration confirmation na nasend sa email natin. So, titingnan natin yun para sa OTP. Kapag nailagay na natin yung OTP, then, congratulations, ang account natin ay na-set up na natin. So, continue application tayo. Kapag ka na-click natin ang continue application, lalabas dyan dalawang pilian, travel clearance at certificate of exemption. So, doon tayo sa travel clearance kasi yun ang kailangan natin. Kapag ka na-click na natin yan, ito na yung mga lalabas. So, ito yung mga fill out na natin, applicant's profile, parents info, travel arrangement, minor's profile, companion's profile, destination info, documentary requirements, saka payment. Mas maganda kapag nag-sign up tayo dito, ay kumpleto na ang requirements natin. So, dapat ito ay naka-PDF file. So, proceed tayo dito sa application form for travel clearance. So, dito makikita natin may pilian na apat dyan. So, ang i-click natin dyan ay yung minors traveling for the first time with a person other than the parents or legal guardian. Before kasi, nung nag-travel kami sa Hong Kong and Macau, ay walk-in kami sa DSWD. So, since ito ay first time sa online, so dapat ang kiklik natin dyan ay yung may first time na magta-travel ang minor with accompanying adult. So, once na naklik natin yan, merong important notice na appear. So, yan yung mga requirements na kailangan natin. Then, click OK. So, dyan, i-disregard nyo na yung subsequent travel of minors. So, dapat first time na mag-travel ang minor. So, dito sa pinakadulo, yun yung applicant type. So, click natin ang travel companion. So, proceed tayo dito sa baba. Nakalagay dyan, minor and companion relationship. Is a companion na family friend or foreign? So, dapat ang sagot natin dito ay no. Next question, what's the companion relationship to the minor? So, dahil kita ni Madam Faye, so, ilalagay natin dito on. Then, click natin ang continue. Then, proceed tayo dito sa parents information. So, lahat yan, father, mother information ay kailangan nating fill upan. Kapag nakumpleto na natin ang mga detalye dito, ay click natin ang continue. Next naman, sunod natin na fill outan ang travel arrangement. So dito, ang purpose or reason of travel abroad ng minor. Tapos reasons why parents or legal guardians cannot accompany a minor. Then sa pinakababa, ito ang travel sponsor information. So once na-click natin itong select purpose of travel, so dapat ay vacation. Then pagdating naman sa baba, reasons why parents ay hindi makasama. So yan, ilalagay natin ang reason dyan. So dapat ito ay valid. So sa baba, merong lalabas dyan na length of travel. So departure date from the Philippines. Tapos arrival date in the Philippines. So yun. Pagdating naman dito sa sponsor type, click lang natin yung travel companion. Then click continue.
After natin sa travel arrangement, dito na tayo sa minor's profile. So, click natin add record. So, ilalagay natin dyan ang mga detalye ng minor na kasama traveling abroad. And then, sa pinakababa niyan, so kailangan nating mag-upload ng scanned copy of colored passport size photo ng minor. So, ito ay white background dapat. Tapos, within 6 months. Then, kapag parehas lang ang address ng kasamang companion sa minor, click lang natin yung box doon. Kapag okay na ang lahat ng detalye, click lang natin yung add. So, makikita natin dyan na nailagay na natin ang information ng minor. Then, click natin ang continue. Then, next nating fill outan, ito ang destinations information. So, ilalagay lang natin lahat ng detalye na kailangan dito. Tapos, click natin add record. So, pagdating dito sa destination information, so dapat meron na tayong booking ng hotels, tapos yung travel destination, kung saan talaga tayo pupunta, so para ma-fill out natin ito ng maayos. At kapag na-double check na natin ang lahat ng information dito na tama, so click natin yung add. Then ito na yung lalabas, so record successfully saved. So click OK. So dito pwede rin nating ma-view ang mga nakalagay dyan, kung tama ang details natin. Then proceed tayo sa continue. Yes naman. So ito nga ay second to the last process na. So dito ay mag-upload na tayo ng mga documentary requirements. So yung mga kailangan. So para ma-approve tayo sa travel clearance. So isa-isahin natin yung i-upload dyan. So ayan. So try natin dito sa my affidavit of support and certified copy of evidence. So pag pinindot natin tong upload file, lalabas dyan na dapat naka-PDF ang file na ilalagay natin dyan. So dapat ito ay 50 MB lang. So makikita na natin dito ang in-upload nating file. So click lang natin yung close. At dahil nga meron ng dating travel clearance si Madam Faye, ay kailangan namin i-upload din dito ang kanyang old travel clearance. At kung gusto nating i-check kung tama ang na-upload natin, ay pwede nating ma-view ang laman ng file. So kung mapapansin natin, yung word na upload file, tsaka yung box niya ay color red. So once na nakalagay na tayo ng file, magiging kulay blue na siya. So, browse file na yung nakalagay. At syempre, sa pinakababa ay nakalagay dyan yung data privacy notice tsaka declaration and consent. So, wag natin kalimutang i-check yan. So, click continue natin. So, lalabas dyan kung sure na tayo sa ating document. So, once na may nakalimutan tayo na hindi na-upload, so magpa-prompt dyan na kailangan natin mag-upload ng document na hinihingi pa. Kapag na-upload na natin yung isang document na yon, so, pwede na tayong mag-proceed at click natin ang continue. At kapag okay na ang papeles nating na-upload, ay magpuproceed na tayo sa ating payment. So, pagdating sa payment, merong tatlong options dito. So, una, sa Land Bank, sa Maya, saka sa GCash. So, that time, tinry namin ang Land Bank tsaka GCash ay hindi siya gumana. So, sa Maya kami nagbayad. So, click natin ang Maya. So, lalabas dyan na mayroong convenience fee na 10 pesos. So, yan. So, then, proceed to Maya payment. Then, puproceed tayo sa ating Maya app. Once na nakapag-login na tayo sa Maya, so, ito na siya. So, for the SWD, amount due is 810. So, proceed tayo dyan. Then, makikita natin ang receipt sa email natin marireceive. At, syempre, after natin magbayad, ay babalik tayo doon sa ating application. So, ang sabi dyan, your application has now been successfully submitted. So, maghintay tayo ng ilang araw. And then, sa aming experience, meron diyang mga kailangang i-upload, may mga i-correct na information. So, tiyaga lang tayo and then afterwards, makukuha na natin ang travel clearance at masama na natin ang minor, either pamangkin natin, kapatid nating minor, so basta nakapangalan sa atin. And tayo ay able na ma-provide sila kapag nasa ibang bansa na. At makikita natin dito sa ating DSWD account na ang ating travel clearance ay for screening. At after nga maghintay ng ilang araw, ay meron ng notice sa ating application. So nakalagay dyan, disapproved due to incomplete information. So titingnan natin kung ano ang incorrect details. So i-click lang natin dyan ang reapply application. Ang kagandahan naman dito, kasi sinasabi na sa email kung ano ang kailangang baguhin at kung ano ang kailangang palitan. Lalo na kung may mga incorrect information. So, madali na nating makita at madali na tayong mag-reapply ng application. Once na na-upload na natin ang mga documents, ay resubmit application lang tayo. Yes, resubmit application. Click natin yan. Then, your application has now been successfully submitted. So, maghihintay ulit tayo ng ilang araw din para ma-process ang application. Tapos, meron ulit na magpa-prompt o mag-email sa atin kung ano naman ulit yung kailangan nating i-edit o babaguhin.
At yes, sa ikatlong pagkakataon ay ito na lang ang kulang naming requirements. Kagaya nga ng sinabi ko, madali lang nating mahanap ang mga kailangang i-update na documents dahil nasa email ito. Reminder lang, ang travel clearance for minors ay hindi lang requirement, kundi protection para sa mga bata laban sa illegal travel at abuse. Yes. At ang pinakalas na requirement ay ito ang interview. So, kailangan nating mag-select ng schedule kung kailan tayo available. Available ang parents ng minor, yung minor, tsaka yung accompanying adult. Kapag okay na tayo sa schedule, ay maghintay na lang tayo ng date natin for interview. At kapag tapos na tayo ng interview, ito na yung a-appear sa ating application status. So, recommendation for approval. So, maghihintay ulit tayo ng ilang araw. Yes. At last, so after 9 days nga na paghihintay, ay eto na ang travel clearance ni Madam Faye. So here we go, Taiwan! At pwede na nating i-download ang travel clearance ng minor. Yes naman! Kaya naisama namin si Madam Faye sa Taiwan. Tandaan natin na ang travel clearance ay isang official document na nire-require para sa mga batang below 18 years old na magta-travel abroad, lalo na kung hindi kasama ang kanilang parents o legal guardian. Ang pangunahing purpose nito ay maprotektahan ang bata laban sa human trafficking, illegal travel o anumang form ng abuse. So sa pamamagitan ng clearance na ito, sinisigurado ng gobyerno na may pahintulot ang parents o legal guardian, alam kung sino ang kasama ng bata sa biyahe, at legit ang dahilan ng pag-travel. And of course, ito ang pangunahing hahanapin ng immigration officer sa airport. At kapag wala nito, posibleng ma-delay o hindi matuloy ang biyahe natin. Kaya naman, para maiwasan ang hassle at masigurong safe ang biyahe, mahalagang kumuha ng travel clearance bago umalis ng bansa. So ayan, hindi lang ito requirement ha, isa rin itong proteksyon para sa ating mga bata. Kaya, safe travels mga tugang, and thank you for watching!